Hello mga kadora. So back to Dora's POV naman tayo ngayon. So mga point of views ni Dora to. So hindi ito po yung galing sa loob ng isang institusyon or hindi pa ito yung pinal na desisyon. So point of views, ibig sabihin pananaw po natin. Okay? So based on sa mga perceptions natin, based on sa mga observations natin, based on sa mga teorya natin. So, meron tayong tinatawag na Dora's POV. So, meron tayong mga nauna ng mga POV natin, point of views, but it is a continuation actually about dun sa mga players ng Ateneo at saka sa bagong coach na si Coach Louie Alas. So, recently, medyo merong lumabas na iba-ibang usapan. So, bubuksan ulit natin ito, okay? But before we start, don't forget to like, to share, to follow my YouTube channel, and don't forget to subscribe and hit the notification bells para lagi tayong updated sa mga POV ni Dora, okay? So, umpisahan natin, okay? Meron akong paparinig sa inyo. Actually, nagtugma ang POV ko at nagtugma ang POV or pananaw din ng isang sports analyst, okay? So, ipaparinig ko to ngayon sa inyo. So, hindi na yung video niya, paparinig ko lang sa inyo kung ano yung mga pananaw niya. Actually, sumakto ang POV ni Dora doon na based sa mga agam-agam, okay? Based sa mga bakit nagsisilipat or alisan sa kupunan ni Ateneo ang mga player na yon. So, meron ipaparinig sa inyo si Dora. Ano kaya ang kukunan? Pero ipasabog tayo bandang huli. So, wag po kayong bibitaw sa ating point of views kasi may mga pasabog po tayo. At dito sa bandang huli, mapapaisip po tayo bakit nga ganito, bakit ganyan, okay? So, paparinig lang natin sa inyo yung kay Sir base kay Sir Homer Sison. No, not Homie. It's Homer Sison. So, sports analyst po siya ng Bilyonaryo Sports. So, sports channel ng Bilyonaryo. So, meron po siyang sinabi sa Abante Radio, which is, in-interview siya. So, pakinggan natin. Then, tayo na mag-analyze kung ano to, okay? Lalakasan ko lang ng konti, okay? Usapang Ateneo pa din tayo. Isa pa rin sa mga scoop mo. Ito daw mga players ng Ateneo ay unhappy sa sistema ngayon ni Coach Louie Alas. Allegedly, pabor daw siya sa anak niya na si Kiefer, ang offensive style ng Ateneo. Pero what can you share with us about this? Well, according to my sources, yun na nga, ang ginagamit masyado ni may triangle offense na halo din ang offensa ni Coach Louie Alas. And we are not questioning the wisdom of Coach ni Louie Alas, no? We are not saying na hindi siya magaling na coach. Ang sa atin lang, we're just the messenger. Do not shoot the messenger. Right. Kasi yung nababasa ko masyado sa which I don't care by the way. Nababasa ko sa social media dahil inatake ko lang si Coach Louie, ganito. No, I merely reported the news na may nagsabi sa akin, mga coaches sa UAAP na naka-observe sila, at saka yung mga players ng Ateneo na ang sistema kasi ni Coach Louie of late, ang ginagamit yung horns play. And a horns play is one of the most common plays in basketball na it allows you to nominate kung sino yung gagawin mong scorer. And in the case of Ateneo, talagang binigyan daw talaga ng green light nagbiling green light si keeper sa patay niya who happens to be the coach. And per se, I'm not saying mali yun, no? Because keeper Alas is a very good player. Right. But I'm just saying na the optics from the outside don't look good now kasi anak pinipavor, di ba? So yun lang ang it reminds me of the time where yung anak ni Doc Rivers, when he was still coaching the Los Angeles Lakers, ang anak niya si Austin Rivers, na-sign ng long-term deal. Although deserving naman si Austin Rivers, some people thought na if his dad was not the team coach and head of basketball operations at the same time, hindi siguro ma-sign yun. So yun lang ang sinabi ko. And then in the context of the other players na although magaling nga naman si Kiefer, there's no argument about that. Pumunta nga dito yan eh. He could have qualified for an NCAA 1 school dito sa US, pero umuwi. That shows you how good Kiefer Alas is. But ang lang is yung mga player na una kami dito, may seniority kami kay Kiefer because he's a rookie. Tapos ngayon sa opensa siya ng bida. That's the message na gusto natin i-relay based sa mga sources natin. It did not come from me. I did not just pull that out of my behind. I'm simply the messenger sending that message. Okay, so yun
yun yung interview kay Sir Homer Sison, okay, ng Abante News, okay. So, tama naman yung sinabi niya. Actually, nagtugma kami, di ba, ng pananaw. Tama yung sinabi niya na, so, hindi yun magugustuhan ng ibang players kasi, maninibago sila. Pangalawa, yung conflict of interest na tinatawag. So, andun yung conflict of interest kasi andun yung anak niya. So, yun yung napapriority. So, sabi naman nga, narinig nyo rin naman siguro na he has a power kung sino ang gagawin niyang star player or pointers kung sino talaga ang i-build up niya. And definitely, i-build up niya yung anak niya. I-build up niya pa yung ibang players compared sa anak niya. Okay, bakit umuwi yung anak niya? From US, naglalaro na sa US, papunta dito sa Ateneo, okay? So, which is, yun ang ating aalamin, okay? So, meron pang isang pinahayag si Sir Homer Sison na interview, okay? Sa ibang channel naman to, in-interview siya, which is ito yung pasabog. And wait guys, hindi nyo to kakayanin yung pasabog na to kasi sa pasabog na yun, dun ko rin naisip and dito, maiisip mo rin to at isa pa, maano mo siya, what you call that, ma-analyze, oo nga, bakit hindi siya kasali? So, may ipaparinig si Dora sa inyo kung ano yung pasabog na yon. And it's up to you kung gusto niyo itag yung mother ni Rene na si Ma'am Roveline, okay? Kasi baka hindi niya rin to na-notice o hindi din nasabi sa kanya ng legal team niya or hindi din siya na, what you call that, na-inform, okay? Kasi may mga line-ups yun so hindi din siya siguro na-inform. So, it's up to you kung itatag nyo sa kanya or isi-send nyo sa kanya yung video niyo yun, ipaparinig nyo sa kanya, which is yung pahayag actually ni Sir Homer Sison. So, ipaparinig ko sa inyo kung ano to, okay? Marami daw player hindi gusto si Louie Alas Nagpasabog ka naman agad. Totoo yan. Explain mo nga kung bakit. Well, number one, star player dyan, anak niya. And it's not always as simple as that. Di ba? May igihan Di ba? So I'm not saying that that's the reason why. But number two, a lot of the players are used to the system of Coach Tab Baldwin. Yes. The way he runs practices, ang sistema, ang gano'n, di ba? Maski naman ako, look, I like Kevin Alas, kaibigan ko yan, nagtitext sa akin yan. Kasi Kiefer naman, okay naman, pwede naman ako kasapin yan. But if I were to choose Louie Alas and Tab Baldwin, I'll choose Tab Baldwin any time of the day, twice a Right. But Homer, Tab is no longer there. What are their choices? I mean, pagbigyan na muna nila si Louie, mayroon ba silang better na na mas gusto? I mean, Oh, yeah? they cannot just compare. Teka lang tapusin ko lang. They cannot just compare Tab with Louie, how Tab runs the show and whatnot. Because Tab is no longer an option. I'm not saying that. I'm just saying that some of the players don't like Louie Alas. And that's just a statement. Okay. I'm burdened Don't by like? my own opinion. Don't like because of the attitude, or don't like because of the way he runs the knowledge, or what do you mean? Or I is don't this know just about purely attitude, but I don't know about the attitude. I think the dislike stems from the fact that yun na nga, it's something unfamiliar. Diba? Although you would think na kasi assistant na yun Give chance na lang siguro muna. Let's see. I mean, the performance should speak for itself. And plus, who else would be man enough? May tanong ako sa'yo. Sige. Na lifetime Please. ban si Tab Baldwin, which is okay. I mean, Ayan na. Makinig ang buti mga kadora. Ito, makinig ang buti. Meron tayong masasagap dito. Okay. kung gusto nila, lifetime ban. Okay? Yung mga assistant coaches, nakasama na rin sa ban. Hindi naman lifetime. Yes. Available naman, pero na-ban din sila. Correct. Pero ba't naging interim head coach si Louie Alas? Siya yung isa siya sa mga assistant during the time of the tragedy. Was he there? It doesn't matter, he's there. Just like you. If Let me you're follow on up. vacation, excuse me, if you're on vacation, do you stop becoming the CEO of Pauka Sports? No. So I'm saying that everyone, although I know the manager wasn't there during that time, lahat, basta nakasulat ka on paper that you're part of the assistant coaches, they're all banned. Yes, they should be. You're part of the team.
Walang, di ba, how many times do we say walang iwanan? Plenty of times, especially sa brotherhood. Oh, di ba? Yes, exactly. Bebop, Brotherhood of Men. What? So, now, ngayon ko lang naisip ito Why is, parang wala nagka-question ito. What makes Louis Ala so special? Oh, I'll get back with you kasi naano ko, kala ko kasi, I mean, admittedly, di ako gano'n nagpa-follow ko sa mga coaching staff. But if you're telling me that Louis Alas was part of the coaching staff of Tab Baldwin and he is not part of those naparusahan, bakit nga at napili pa siya? What do you think is the reason? I don't know. You ask the CIDG. Why is he not in question too? Isa nga. Question too. I don't know. You ask Ateneo. Okay, now, Diba ba? Oh. did we open up another issue here? No, wow, I wrote about this. I discussed this on my other show. Pero hindi ko pa sinulat to sa spin. Pero dito sa Pauka Sports, mas mahal ko mga listeners natin dito. So, dito ko rin, inform ko rin sila. I also like my other. I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you out that easily because now this is a big gap. I mean, Yes. sa sobrang, alam mo yung, I think nga, from my opinion, medyo na-pressure nga sa tingin ko yung, opinion ko lang po ito and I'm not an expert. I think na-pressure nga yung UAAP sa pagbibigay ng ban na no appeal. Parang that's, I don't like that. Pwede mo iban, pag appealin mo, kahit iban mo ulit, at least pag appealin mo because that's just nature. I think there's a lot of pressure going on with this case, but this is a big gap. Yung nasa US na manager, yung mga bellboy, yung mga ibang mga Naban. sure ka ba na nakalista to si Louis? Yes, he's Coach. an assistant coach. Oh. Why do you think pumunta si Keeper Ala sa Ateneo? Instead of playing in the US? Because his dad is an assistant coach at Ateneo. Yeah. So, yeah, well, I'm not gonna talk about yung kasi anak, magkakaroon ng konting issue dyan. But now, the big question for me is, yun na nga, which I don't think we can ask. Oh my God, why did I even ask this question? Now I'm thinking, diba ba? May Bakit? nakabuko. Buti hindi nagsasalita yung nanay ni Rene Butterbon niya na bakit lahat pinarusahan niya pero isang assistant coach. Yun ang yung naging nag-take over na, interim, di ba? Oo nga, bakit kaya ganun? By the way, Now- when Louis Alas was coach at Family Brand Sardines, ako yung nag-break na pinakawalan siya ng ownership group. Ang ownership group tumawag sa akin. Pwede mo ba ibalita to? Sabi ko, hindi na namin i-renew si Coach Louis. Okay, ikakat na natin doon kasi medyo iba na pinag-uusapan nila yung mga previous coaching team ni Sir Louis Alas. So yun yung malaking revelasyon ngayon, okay, na ni Sir Homer at na-interview siya sa Paukas Sports, okay. So ito, nagpap-upload sa akin, so sinishare ko lang din sa inyo. Siguro, lang din nila to, kuro-kuro or nagtatanungan sila, POV din nila, but some questions nag-bothered sa atin. So yung una, di ba lahat pinarusahan, including the manager itself, the head coach, which is Coach Tab Baldwin. So yung manager, narinig nyo, wala. Okay. Then yung kahit yung mga tagahawak ng bola, okay, water boy, kasama dun sa naban. Okay. So, but si Sir Louis Alas was the assistant coach during that time. Regardless kung sumama siya o hindi. But still, nasa listahan siya. Okay, parang PTA meeting lang yan na may president up to muse or escort whatsoever. So, nandun ka, ibig sabihin, isa ka rin sa parte ng team o parte ng coaching team. So, yun ang tanong ngayon. Bakit siya hindi naban? Okay? Naging interim pa siya ng Ateneo. Sinalo niya. And one more question or one thing na mag-iisip ka, the biggest question is kung alam ba ito ng legal team ni Ma'am Rovelyn. O alam ba ito ng legal na nag-aasikaso sa hustisya para kay Rene at Divine. So, bakit napaka-unfair naman kung nandun siya sa listahan, hindi siya nasali sa naban, hindi siya nasali tulad ng mga ibang coaching
team. Or kahit nga, di ba, yung tagahawak nga lang ng bola, wala nang trabaho ngayon, tama ba? Okay, yung PT, wala nang trabaho ngayon. Yung kung ano, sino pa yung mga kasama nila doon, wala nang trabaho ngayon. So, although nag-a-appeal sila, but siya, ginawa pa siyang, mag-isip tayo dito ha, ginawa pa siyang interim in behalf of Tab. Kasi si Tab hindi na pwede. Okay? So, hindi din siya sumama. Although hindi din siya, wala siya doon, but still, yung manager wala din doon. Okay? So, isa yun sa katanungan natin. Okay? Ang analyze ko kasi si Coach Baldwin is isa sa mga nag-i-scouting sa mga ibang mga school. So, ang kanya naman, hindi niya naman kasi masyadong kilala si Rene. In fairness, foreigner siya, so dati siya may mga hinahandle. Okay, siguro mahal siya ng mga hinahandle niya kasi fair yung treatment niya sa mga players na ano niya. So gusto niya lang siguro, kasi wala din, I don't know kung andun siya sa Dipakulaw kasi, but I think wala. Okay, hindi ko pa masyadong klaro ha. Yung gusto niya lang siguro maging talagang matatag yung team niya, manalo, whatsoever. Kaya ginawa niya yung parang ala military training, ganun. So, but then again, although wala din yung ibang coaches doon, narinig nyo naman, pero naban sila. Okay, so yun yung mga katanungan, Dora, mga kadora, na mga kailangan nating alamin. Okay, so kung medyo nakakausap yung si Ma'am Rovelyn, pakitanong na lang din kung bakit hindi siya nakasama. So ako, wala naman, hindi ko makikilala personally si Coach Louie Alas or whatsoever. Napapanood ko lang, tama ba? But we have a freedom to speak, and may POV tayo lahat. So, ngayon, si Dora mapag-analyze tayo eh. So, ina-analyze ko rin, tama ba, na bakit wala nga siya doon? Tama ba? Tapos si Coach Baldwin, ang ginagawa lang nag-scouting. Ngayon, gusto siguro i-train si Rene kasi dati naglaro na rin si Rene between the Ateneo at saka yung Ateneo sa Davao. So, nakita niya siguro yung galing kasi hindi ka naman i-scout kung hindi ka magaling. So, gusto nila i-train. Hindi pa naman siya ganun kagaling. Pero gusto niya i-train kasi may nakikita siyang potensyal sa bata na magiging star ito balang araw. So, although guys, ganito lang yan eh. Kahit magaling ka na, threaten ka pa rin. Tandaan nyo, ang artista nalalaos. Tama ba? Lahat nalalaos. So, pag may bago, threaten ka na, threaten ka na, threaten ka na. So, hindi natin alam yung istorya. Ngayon, yun, yung kuro-kuro sa loob ng grupo na medyo hindi fair para sa kanila kasi nandun yung conflict of interest. So, but then again, hindi natin alam kung anong mga nangyayari sa loob ng team nila. But isa lang ang inihiling ni Dora. At I think, same sa inyo, ano hiling? Justice kay Rene at Divine sa lalong madaling panahon. Okay? Kung ano man ang nangyari sa kanila, kung hinazing man sila, nalunod sila, may negligence o kapabayaan, kailangan nila makuha ang hustisya sa lalo mabilis na panahon. Bakit guys? Ang karma, unti-unti nang lumalakad. Karma. Maaring nakakaligtas ka ngayon dito sa mundo ng tao, pero sa mata ng Diyos, hindi ka makakaligtas. Hindi naman tayo immortal na hindi tayo mamawala sa mundo. So, pagdudusahan mo to balang araw kung sino man yung may gawa sa kanya or whatsoever, pagdudusahan nila to balang araw. Hindi tayo aabot ng 150 years old, tama ba? So, but then again, baka pagpunta mo sa time na yon, ikaw naman ang tinitignan ni Rene kung paano ka nasusunog, tama ba? So, habang hindi pa huli ang lahat, okay? Mag-isip-isip tayo. Baka nanonood yung isa dyan na witness, tama ba? So, baka nanonood dyan. So, mag-isip-isip tayo kasi magkakapamilya tayo balang araw, magkakapamilya ka balang araw. Ang karma, hindi natutulog. Maaaring mapunta yan sa sakit, family problem, okay, losses. So, isa na sa karma yun. Bakit? May alam ka, hindi naman ikaw na-execute, may alam ka, pero hindi ka nakipag-cooperate, hindi mo tinulungan. Tama ba? Ang tulong, hindi ko sinabing actual na tulong. May alam ka, so, speak. Para sa ikakaganda at ikakaayos ng hustisya. So, by the way guys, don't forget to like, to share, to follow, and to subscribe my YouTube channel. Again guys, thank you for watching, and sa susunod na POV na naman tayo. Good luck and God bless.